Thank you, Brother Eric, sa ating morning devotion. We thank the Lord for reminding us not to trust ourselves, but only to trust our Lord with all our heart. So, magandang umaga po mga kapatid. Morning po. Tayo po'y dumako sa ating pong Sunday School. But before that, let's come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito. We thank the Lord sa paalala mo sa amin na bilang mga anak mo, we should trust you, Lord, ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. And patawad sa mga panahon na kami po ay nagtitiwala sa aming sarili, na knowing ng aming mga sarili ay walang kakayahan at even sakit ng ngipin na hindi namin kayang pagalingin sa aming mga sarili lamang. At rather, Lord, we thank you dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tunay na karapat-dapat pagtiwalaan. Ngayon, salamat po sa araw na ito dahil may pagkakataon muli kami to continue yung aming pag-aaral sa aming Sunday School. We pray, Lord, bigyan nyo kami ng karunungan, tulungan nyo kami na maunawaan ito and not just to learn, Lord, but also to apply yung mga natututunan namin. Huwag nawa kami maging passive lamang sa paglakad namin sa pananampalataya, sa aming pakikinig, but rather, Lord, maging active din kami to apply yung aming po mga natututunan in order for us to become a healthy church member. At ikaw po lamang ang siyang maging sentro ng aming pagbubulay-bulay and patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umagang ito. At sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin. Amen. Again, good morning po and welcome po sa ating Sunday School. Last Sunday, wala tayong Sunday School because we prioritize yung ating Church General Meeting. So, review lang muna tayo sa ating pinag-aaralan. Again, ang ating pinag-aaralan na libro ay yung What is a Healthy Church Member. Yan ay libro na sinulat ni Thabiti Anyabwili. And ito ay may ilang mga tawag dito, binigyan niya ng bilang o ng systematize niya kung paano mo ba madidiscern ng isang miyembro ng iglesia kung siya ba ay isang malusog na miyembro. Well, dito pa lang meron na tayo agad na tanong na pwedeng sagutin sa ating mga sarili. Are you truly desiring to become a healthy church member? And nakita natin, unang marka ng isang malusog na miyembro ay ito. A church member is an expositional listener. And then yung pangalawang marka na nakita natin is a healthy church member is a biblical theologian. So, I hope and pray na dyan pa lang sa dalawang yan is nagpapander ka na, tinatanong mo na yung sarili mo. Tunay ka ba, ikaw ba ay isang malusog na miyembro in terms of these two marks? Now, yung pangatlo na ating patuloy na tinitignan na marka ng isang malusog na miyembro ay yung tinatawag nating gospel saturated. A healthy church member is a gospel saturated. Ibig sabihin, siya ay isang miyembro na punong-puno ng ebanghelyo. Kumbaga, yung kanyang buhay, yung kanyang pananalita, yung kanyang mga ginagawa sa kanyang buhay, maging sa kanyang pagtatrabaho, sa loob ng bahay, sa pag-aaral, ang isang malusog na miyembro, siya ay punong-puno ng ebanghelyo. Hindi lang siya Christian kapag Sunday. Hindi lang siya naniniwala sa gospel pag Sunday. Kung hindi, buong pagkatao niya, buong pamumuhay niya, dapat ay nakasandal yung kanyang mga ginagawa sa ebanghelyo. And again, muli, sabi ko nga, yung gospel, ito yung pinakang kailangan ng sanglibutan. Why? Because without the gospel, without Christ, alam natin na ang mga makasalanan, sila ay paparusahan ng Panginoon. Wala nang ibang paraan para ang makasalanan ay maligtas sa kanyang mga kasalanan at mapatawad sa kanyang mga kasalanan kung hindi sa pamamagitan lamang ng ebanghelyo. Kaya nga, ang huling binigay na command ng Panginoon sa kanyang mga disciples ay ano? To make disciples, to preach the gospel to all nations. Kumbaga, alam ni Christ mismo kung gaano ka-importante yung mensahe ng ebanghelyo to the point na even yung mga disciples
ay handang mamatay para lamang ipangaral yung gospel. So, realidad na ang gospel ang pinakang mahalagang kailangan ng mga hindi mananampalataya. But madalas, yun ang iniisip talaga natin. Well, totoo yun, pero huwag mong isipin na kapag Kristiyano ka na, kapag mananampalataya ka na, kapag nagsisimba ka na sa church, hindi mo na kailangan ng gospel. That's wrong. Ang gospel, sabi natin, is not only the greatest need of the world, but it is also the greatest need of the church. Ang church, actually, kapag wala ng pangangaral ng gospel, alam niyo mangyayari sa iglesia na hindi na nangangaral ng gospel, darating ang punto na yung church na yun ay hindi na magiging totoong iglesia. Why? Because they will, darating yung punto na maniniwala sila sa iba't ibang paniniwala na hindi na nila madidiscern kung ano yung truth at ang error. Kasi nga, hindi na nila alam kung ano o hindi na sila napapakain ng ibanghelyo. Kaya nga, from time to time, ang gospel, hindi dapat siya nawawala sa pulpit sa loob ng iglesia. Even sa mga fellowships. Pag nagpe-fellowship, ang mga ladies, ang mga men, young people, o mga bata, maging sa Sunday school na mga bata pagtuturo, maliliit man yan, they should hear the gospel. Hindi dapat nawawala ang gospel sa loob ng iglesia, maging sa ating mga pakikipag-usap sa ating mga kapatiran. Ang gospel ang laging nakasentro sa ating buhay. And the church is also need the gospel, hindi lang ng mga hindi mananampalataya. Again, gusto kong basahin paulit-ulit yung sinabi ni Tabitha Anyabwili sa kanyang libro. Sabi niya, the gospel is not only news for a perishing world. It is the message that forms, sustains, and animates the church. The gospel distinguishes the church from the world, defines her message and mission in the world, and still serves her people against the fiery darts of the evil one and the false allurements of sin. Dagdag pa niya, the gospel is absolutely vital to a vibrant, joyous, persevering, hopeful, and healthy Christian and Christian church. So essential is the gospel to the Christian life that we need to be saturated in it in order to be healthy church members. Gustong maging malusog na miyembro? Ang sabi ni Tabitha Anyabwili, mapuno ka ng gospel. Kumbaga, ma-immerse ka pa, lumubog ka pa sa katuruan pagdating sa ebanghelyo. Kumbaga, mas lumalim, mas lumawa ka pa sa pagkakaalam mo sa gospel. Let me give you a practical implication of that. Alam niyo po ba kung bakit maraming mga Kristiyano ay takot mag-share ng gospel even to their loved ones? You know why? Because hindi nila pa ganun kalalim yung kanilang pagkaka-rooted dun sa gospel. Kasi once na magkaroon ka ng malalim na relasyon sa gospel, ng pagkaunawa sa gospel, hindi ka malalayo sa sinabi ni Isaac Newton. Ni John Newton. Isaac Newton, hindi pala yun. Si John Newton, alam niyo kung anong sinabi niya? Amazing grace. Mubang amaze siya kasi nakita niya kung gaano kadakila yung ginawa ni Kristo. And kapag ganun na yung pagkakaunawa mo sa gospel, I tell you, hindi mo mapipigilan magsalita ng ibanghelyo sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya nga sabi ni Jerry Bridges, marami sa mga mananampalataya ngayon is this. Ayaw na gumana. Ay, di ba si Brother Clark? Palipat na lang. Ay, pambihira. So, naghang na naman. Sige, papatay na lang, tapos pa-open ulit. Okay, so sabi ni Jerry Bridges, the reality of present-day Christendom is that most professing Christians actually know very little of the gospel, let alone understand its implications for their day-to-day lives. My perception is that most of them know just enough gospel to get inside the door of the kingdom. They know nothing of the unsearchable riches of Christ. So, yan ang sad reality sa maraming mga churches ngayon. They know the gospel sa mababaw na pananaw. And sad to say, marami ay akala lang ang gospel is something na magdadala sa langit. Hindi nila naiintindihan kung gaano kalalim at kalawak yung ebanghelyo. Now, ngayon, yung tanong na ating sinasagot is, kung mahalaga pala na masaturate tayo ng gospel, na mabusog tayo ng gospel,
The next question is this, paano ba tayo mas may immerse? Paano ba tayo mas masasaturate ng gospel? Ano ba yung mga paraan na pwede nating makita para tayo ay mas lumalim sa Ebanghelyo? Well, nagbigay ako ng 5. Hiniram ko yung 5 ni Pastor Jurem. Dito, kung paano tayo mas lulusog at mas masasaturate ng gospel. Una is, know the gospel. Gusto mong lumalim sa Ebanghelyo, alamin mo yung gospel. Walang ibang paraan para ikaw ay lumago pagdating sa pagkaalam sa Ebanghelyo, kundi sa pamamagitan lamang ng pagkaalam dito. And pangalawa, desire to hear the gospel and preach the gospel to yourself. Paano ka kasi lalago kung hindi mo dinidesire? Di ba? Ano yan? Basic growth when it comes sa Christian life. Hindi ka lalago kung wala kang desire. Kahit saang aspeto, kung hindi mo dinidesire, walang pag-asa lumago. Ganun din. Pagdating sa pagkatuto, pagkalalim sa gospel, you have to desire the gospel and at the same time, to preach the gospel to yourself. Bakit? Bakit kailangan mo daw i-preach yung gospel sa sarili mo? Every day. Kasi sabi nga ni Martin Luther, because we forget it. We forget the gospel every day. Araw-araw din natin itong kinakalimutan. Kaya we must preach the gospel to ourselves. And pangatlo, order your life around the gospel, share the gospel with others, and panglima, guard the gospel. So yun yung 5 paraan para tayo ay mas lumalim, mas masaturate ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, gusto ko lang, binibigyan ko ng diin ngayon sa ating pag-aaral, yung pagkakaalam pa natin ng mas malalim pagdating sa Ebanghelyo. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, binigay ko yung tinatawag nating ingredients of the gospel. Ano ba talaga yung mga nakapaloob sa Ebanghelyo? Ano ba talaga yung mga specific na dapat mong matutunan when it comes to gospel? Kasi madali sasabihin mo, alam ko na yung gospel. Now the question, pag tinanong ka, what is the gospel? Marami, mga mananampalataya na professing Christians, they do not know how to explain yung gospel sa tamang pagkakapaliwanag dito. Kaya nga 'di ba napakahalaga na alam mo kung ano ba yung ingredients ng gospel. And nakita natin last time na ang unang ingredient ng gospel is walang iba kung hindi ang Diyos. God, the offended one. Ang Diyos, para mas maintindihan mo ang Ebanghelyo, kailangan mo maintindihan na mayroong na-offend. May na-offend, and ang na-offend na yun, hindi ikaw. Ang na-offend, ang Diyos. Ang Diyos ang na-offend sa atin. Kaya nga kung mapapansin ninyo, every time na magpipreach ng gospel ang mga Kristiyano sa panahon ng ating Panginoong Jesus, sila John the Baptist, sila Apostle Paul, the apostles, and even the Lord Jesus Christ, ano yung unang word na binabanggit nila? Kung maalala ninyo, even the Lord Jesus Christ Himself, ito yung kanyang unang pangangaral, unang salita na lumabas sa bibig niya nung nagsimula siyang mag-ministry, na na-record sa New Testament. Ano yun? Ang unang nakita natin is yung bad news. Na ano? Na every time, ang pinipreach ng mga tao ng Panginoong Jesus and even the apostles is none other than ang sinasabi nila, repent. Repent and believe the gospel. So, kailangan mo daw magsisi. So, papansinin ninyo, magsisimula yung gospel lagi sa bad news. At ang bad news is this, ang Diyos na-offend siya. Just imagine, kapag ikaw nga na-offend, kaya mong wasakin lahat ng bagay, lahat ng mahawakan mo. Kaya mong sirain yan sa sobrang tindi, na-offend ka, baka nga kung ano madampot mo, iahataw mo dun sa taong nakapag-offend sa'yo. But how much more kung ang Diyos ang na-offend? Hindi niya na kailangan mag-snap, kagaya ni Thanos, dahil pulbos na lahat. No, kahit sabihin niya lang. Kaya niyang sabihin, matunaw na kayo, maglaho na kayo. Kaya niyang gawin yun. He is the all-powerful one, gaya nga ng pinag-aralan natin sa Sunday School. He is the Almighty God. Walang makakapigil sa Kanya. Inevitable. Irresistible yung Kanyang kapangyarihan. And just imagine, na-offend siya. Why? Because He is
Holy God. Banal siya. At siya ay na-offend ng mga tao. Yun yung sinasabi natin. Kaya ang laging paalala, repent. For the kingdom of heaven is at hand. So, anong punto niyan? We have fallen short of God's standard and have offended God. Ikaw, bawat isa po sa atin, walang exempted dito. Lahat tayo, inoffend natin ng Lord. Why? Because we are all sinners. Lahat tayo lumabag sa kanyang kautusan. And dyan yung pangalawang ingredient ng gospel. Man, the offender. Tayo yun. Na-offend natin ng Diyos. Tayo yung nasa katayuan na sinaktan natin ng Diyos, sinuway natin ng Diyos, lumabag tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 18 is, one trespass led to condemnation for all men. Dahil sa isang kasalanan, ano yung kasalanan na tinutukoy doon? Go back to the Garden of Eden. Adam and Eve, they disobeyed God. Hindi nila sinunod yung utos ng Diyos na huwag niyong kakainin yung nag-iisang prutas ng bunga ng punong kahoy na ito. Kasi pag once na kinain nyo yan, sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Pero hindi nila sinunod yun. Ang sad, sinunod pa nila yung diablo, si Satan. At ang ginawa nila, kinain nila yon at dahil sa kanilang pagsuway, ang sabi ng Scripture, lahat tayo ay subject sa condemnation. Lahat ng tao. Walang pari-pari, walang pastor-pastor, walang halo-halo sa ulo na masasabi nating banal siya. No. Lahat tayo ay lumabag at nagkasala sa salita ng Panginoon. Sabi ko nga, lagi natin pinag-aaralan sa Galatians. Itapat mo yung sarili mo sa 10 Commandments. Tignan mo kung ano doon yung mga nasunod mo. I tell you, magko-conclude ka na lahat to sinuway ko. Lahat to bagsak ako. So, in other words, ang tinutukoy dito is, lahat tayo ay spiritually dead. Lahat tayo ay patay sa kasalanan. Yung kaisipan mo, yung pananalita mo, yung desire ng puso mo, yung ginagawa mo araw-araw, nung hindi ka pa mananampalataya, lahat yan, gusto niyan kasalanan. Even sa pagtulong mo, ang nasa motibo mo nun is dahil magbe-benefit ka. Kumbaga self-centered ng tao bago siya makakilala sa Panginoong Jesucristo. Yan yung pinapakita ng mga text na nandyan. Through this sin, we all died spiritually. And the entire world was affected. And ibig sabihin, lahat ng tao, subject siya saan? Sa hatol ng Diyos. Lahat ng tao, bata, matanda, may pinag-aralan wala, babae, lalaki, lahat subject ng ng kaparusahan dahil sa kasalanan. So ano yung punto na nakita natin dito? Di ba mawawala yun? Try mo i-priest then unpriest. Ayaw. Sige, sabi dyan, we are corrupted and make the wrong choices. We are not holy and are in fact inclined to evil. So, inclined to evil, patuloy na, yun yung talagang inclination mo. Kumbaga, kung papipiliin ka, Bible o alak yun. Bible o kasalanan, ang pipiliin mo yung kasalanan. Kasi yun yung nature mo. We do not love God, and therefore we are under just condemnation to eternal ruin without defense or excuse. Kaya nga sabi ni John, we love God because He first loved us. Kumbaga, hindi mo mamahalin ng Diyos kung hindi ka niya unang minahal. So, yan yung, alam yung illustration ng tao, parang kalabaw. Try mo paliguan ng kalabaw, linisin yung kalabaw, pabanguhan yung kalabaw, lagyan mo pa ng pulbo yan, and then papiliin mo yan sa maayos na kama, sa putikan. Saan pupunta yung kalabaw? Putikan pupunta yun. Si yun yung nature niya. Doon siya pupunta. Dahil yun yung kanyang tirahan, yun yung kanyang inclination. So yan yung kagaya natin, kagaya ng tao. Lahat tayo ay makasalanan, kaya lahat tayo ay under ng condemnation ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Now, dito papasok yung pangatlong ingredient ng gospel. And ano yun? Walang iba kung hindi yung mediator.
Sumobra. Ayan. Si Christ. Yun yung kagandahan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ganong situation. Ang Diyos ay lubusang makatarungan. Kahit na pabayaan niya na tayo na parusahan, hindi siya magiging unjust doon. Maraming nagsasabi, ang Diyos daw, unjust kasi may mga napupunta sa impyerno. Kung marirealize mo ang lahat naman ng tao nagkasala, therefore lahat worthy to condemnation. Walang magsasabi sa harapan ng Diyos na hindi ko naman nilabag yung utos mo. Dapat sa langit ako pupunta. Malinaw. Ang sabi ng Scripture. Kaya mong patunayan sa sarili mo yan na nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Therefore, kapag dinala ng Diyos ang tao sa impyerno, hindi po siya unjust. In fact, unjust pa nga siya eh. Kasi righteous siya, just siya, na-judge, na gagawin niya kung ano yung tama. At kapag dinala niya sa impyerno ang mga makasalanan, ang Diyos ay naging matuwid lamang sa kanyang hatol at hindi makatarungan doon. Ngunit sa halip, nagawin niya yon, itinakda niya ang kanyang plano upang iligtas ang mga makasalanan. At iyon ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Just imagine, gaano kadakila ang Panginoon, ang Diyos. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran ng kasalanan natin ng mga tao. Yun yung sabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 10. God loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kumbaga, si Christ yung naging pampalubag loob sa puot ng Diyos. Na imbis na tayo yung parusahan, si Christ yung pumalit. Kumbaga, yan yung tinatawag nating substitutionary atonement. Si Christ yung naging substitute natin na dapat tayo yung paparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Christ yung dinala doon. And sabi ko nga kahapon sa aming Bible study, sino dito kapag na mayroon siyang nag-iisang anak, kaya niyang ibigay yung kanyang bugtong na anak na yon o nag-iisang anak na yon para palayain yung mga makasalanan at ikukulong yung anak niya na yon. Walang kaya, no? Walang kayang gumawa nun. Kasi kung gagawin mo yun, parang ang dating ngayon sa atin nun, nasisiraan ka na ng ulo. O nasisiraan ka na ng bait. Bakit mo ipapakulong yung anak mo na wala namang kasalanan at yung may mga gumawa ng kasalanan makakalaya? Well, kaya nga, again, amazing grace. Great, marvelous grace. Yung love at yung grace ng Lord na ipinakita niya sa Panginoong Jesucristo. And bakit? Bakit po si Christ yung worthy na maging mediator, na maging kahalili natin? Bakit hindi na lang ikaw, yung ipako doon sa krus? Total, ikaw naman yung nagkasala. Again, hindi ka karapat-dapat. Hindi ikaw yung worthy na mapako doon. Ang nag-iisang worthy para mapako doon ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Why? Because si Christ, fully God siya. Diyos si Christ. Sabi diyan, the only hope of sinners is the Son of God, who has eternally existed with the Father and the Holy Spirit, and who has eternally possessed all the attributes of God. Wala nang ibang pwedeng magligtas sa'yo sa kamay ng Diyos Ama kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Wala nang iba na pwedeng maging kahalili natin kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nga, siya ay nagkatawang tao. Nabuhay sa mundong ito. Pinanganak siya ng berhen. So, ang Diyos, si Christ, may dahilan kung bakit siya bumaba dito sa mundong ito. Pwede naman nilang sabihin na, maligtas na kayo. Okay na yun. Pero hindi. Pinadala niya pa rin yung kanyang bugtong na anak. At ang reason kung bakit pumunta dito si Christ is this: to give His life as a ransom for many. Bilang pambayad, bilang pangtubos. Ito yung nakakamangha. Pumunta siya dito para mamatay. Ano yun? Ganito rin yung parang mga sundalo, di ba? Pag pumupunta sila sa gera, handa na sila mamatay. Pero may tsansa. May tsansa sila mabuhay. Pag natalo nila yung kalaban, makakauwi pa sila ng ligtas. Pero si Christ hindi. Hindi ko sinasabi na wala siyang kakayahan. Ang sinasabi ko, ang intensyon talaga ng pagparito ni Christ is para mamatay. Para maging kabayaran ng
ng kasalanan ng mga sangkatauhan. So, si Christ yung karapat-dapat na pumalit sa atin because He is fully God and at the same time, He is fully man. Hindi lang siya Diyos, siya rin ay fully man. Jesus Christ was also fully man. He was not a deity pretending to be human when He was not. Jesus was fully human and remains fully human to this day. Ibig sabihin lang nito, si Christ, hindi niya tayo niligtas ng kaya niya yun dahil God nga siya Pero mas pinili niya na magbihis ng mortalidad, maranasan niya yung talagang nararanasan ng tao to the point na kaya niya na siya yung naging servant pa nga. Ipinanganak sa sabsaban para iligtas yung mga makasalanan. Well, mahalaga ito. Bakit ang term na ginamit ko dito is fully God and fully man? Because may wrong connotation, o parang may pangit tignan kapag sinabi mong 100% man and 100% God. Hanggang 200% na yung dating nun. Kaya mas mainam, fully God and fully man. Yan din naman yung ginagamit ng mga theologians and even ng ating mga forefathers natin, no? So, again, ano yung pinapakita nito? Napakahalaga nito dahil nung panahon ni John, sa kanyang sulat sa epistles ni John, alam niyo kung ano yung kinokombat ni John doon? Kinokombat ni John doon ay mga Gnostics. Mga Gnostics, they believe na all flesh is evil and all spirit is good. Therefore, dinideny nila yung incarnation ni Christ. Na hindi nagkatawang tao si Christ, kumbaga hologram lang si Christ nung siya ay pumunta dito. And at the same time, naniniwala sila na pwede kang mamuhay sa immoralidad nang hindi naapektuhan yung spiritual life mo. Well, ito yung magandang sagot dyan. Christ ay naging fully man and fully God. Bakit? Sabi ng scripture, He grew and became strong, filled with wisdom. Siya mismo, si Christ, nag-grow siya. Natuto siya. Actually, may text pa nga sa scripture na natutunan niyang mag-carpentry. Di ba, anak siya ni Joseph. Stepfather siya ni Joseph. And si Joseph, stepfather niya si Joseph at si Joseph ay isang karpentero. And yun yung kanyang natutunan. So ito lang yung pinapakita niya. Ang punto dyan is this: the eternal Son of God became a man in order to save sinners. Ang nag-iisang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang iligtas ang mga makasalanan. And not only that, si Christ, alam natin, namuhay siya ng perpekto. Hindi siya nagkasala. Yung pinagkaiba mo kay Christ, yung pinagkaiba natin kay Christ, ni Christ sa atin, is that Christ, hindi siya nagkasala. Namuhay siya ng perpekto. Sinunod niya ng buong buo yung utos ng Diyos at hindi siya lumaglag doon. Di maalala ninyo? Yung temptation sa wilderness, inoffer sa kanya ni Satan, yung mga temptations, yung mga offers na maaaring kung ikaw yung nandun, is unang offer pa lang, patanggapin ko na yan. Pero si Christ, hindi niya yun sinunod dahil alam niya yung kanyang responsibilidad na mamuhay ng perpekto. And also si Christ, siya rin ay nangaral. Nagturo siya ng mga katotohanan. Yun nga yung dahilan kung bakit siya pumunta dito, to preach the truth, to tell them the truth. And sabi niya, by knowing the truth, pag nalaman mo na yung katotohanan, ay magiging free ka talaga. Kumbaga makakalaya ka sa iyong mga kasalanan. And especially si Christ, alam natin na siya yung crucifixion. Si Christ ay na-crucified. Yun yung pinakang dahilan. Kumbaga God sent His Son, especially to die for us. Yun yung purpose ni Christ kung bakit siya napunta dito, to die on the cross for us. Christ gave His life as a ransom for us, sinners, unworthy sinners, and by His death, He paid the penalty of sins. Christ's crucifixion was a horrible act of violence by the people who rejected, sentenced, mocked, tortured, and crucified Him. Ngunit yun yung dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. And syempre, nakita rin natin
na hindi siya nanatiling patay. Si Christ, nag-resurrect siya, umakyat siya sa langit, and one day, babalik si Christ upang hindi na magligtas. Babalik si Christ to judge the living and the dead. And kung wala ka pa kay Christ, ikaw ay paparusahan, ikaw ay hahatulan. Dalawa lang yan, guilty or not guilty. When He bring down the verdict, you are guilty. Beyond reasonable doubt, go to hell. Eternal punishment. And when you are not guilty, then beyond reasonable doubt, go to heaven. Welcome to the joy of salvation. So yun yung si Christ, yun yung pangatlong ingredient na si Kristo, yung ating tagapamagitan. And ngayon, yun yung tugon na dapat mong gawin ngayon is what? Repentance and faith. There is no other proper response dito kung hindi sa pamamagitan lamang ng repentance and faith. Now, gusto kong itama ang thinking ng marami sa atin kung meron kang ganitong pag-iisip na maaaring sumunod ka sa panalangin o humakbang ka sa altar and you said na sasabihin mo na ikaw ay ligtas na. Well, I doubt. Hindi ganon ang paraan ng totoong repentance at faith. Now, mahalaga matutunan natin ito. Dahil ito yung nire-record sa atin, papaano tayo magbe-benefit doon sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. At yun yung tinatawag na nating repentance and faith. And repentance is a gift of God. Repentance is a change of mind, but it includes change of actions too. Ibig sabihin, ito'y pagtalikod sa kasalanan. Ito'y pagbabago ng isip. Yan yung Greek word niyan, metanoia. Change of mind. Pagtalikod sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, at paglayo sa kasalanan. Yung dati mong ginagawa, tinalikuran mo na ba yan? Yan yung totoong repentance. Totoong may pagbabago ba sa buhay mo? Kasi kung wala, baka nagugulumihan ka lang. Sabi ng isang theologian, true and godly repentance includes a deep remorse for having offended God. The repentant person openly and fully confesses his sin with no attempt to excuse it or justify it. This acknowledgement of sin is coupled with a willingness to make restitution whenever possible and resolve to turn away from sin. Kumbaga ito yung pag-amin mo mismo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Wag ka nang magpalabok o i-justify yung kasalanan mo. Humarap ka sa Panginoon na may pagsisisi at yung pagsisisi na yun ay pag-amin na ikaw ay makasalanan at patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And take note, repentance is a gift from God. Hindi yan galing sa iyo. Yan pa rin ay granted by the Lord. Ang Panginoon ang nagbigay niyan. And also, the second response ay yung tinatawag nating faith. Now, let me clarify it, no? Pag nabasa ninyo sa scripture yung salitang faith, without na kasunod yung repentance, actually implied po doon yung repentance. Ibig sabihin, yung faith and repentance is para yung coin. Sila yung sides of coin. Na kapag nag-repent ka, implied doon yung pananampalataya mo. Kung nag-faith ka kay Christ, implied doon yung pagsisisi mo. To give you an illustration, I believe, ang daming beses ko na itong ginamit. Di ba? Ang buhay mo before is ito, lumalakad ka sa kasalanan. When you say repentance, tatalikuran mo yan. At pagtalikod mo doon, imply doon yung pagharap mo sa Panginoon at pagmumuhay mo at pananampalataya mo. So, every time na lumalakad ka sa pananampalataya mo, imply doon na tinatalikuran mo yung kasalanan mo, it means repentance. So, again, walang nauna doon. That's parehas yan at yan ay parang coin na yung faith and repentance ay sabay nangyayari at yun ay parehong regalo ng Panginoon sa atin. So the question for you is this: ikaw ba talaga ay totoong nagsisi na? Ikaw ba talaga ay totoong nanampalataya na? Sabi natin dyan, saving faith includes trust, personal reliance, and dependence upon Christ as living Savior who forgives our sins. In other words, yung faith must have a right object.
Pwedeng may pananampalataya ka. The question is, kanino ka nananampalataya? Sa sarili mo? Sa ginawa mong pagsunod sa panalangin? Sa paglapit mo sa altar? O sa mga mabubuti mong gawa? O dahil na nabautismuhan ka? So saan nakasandal yung pananampalataya mo? Kumbaga, sino yung object? Ano yung object ng faith mo? And the proper object must be the Lord Jesus Christ. Dapat kay Christ nakasandal, kay Christ nakatungtong, kay Christ nakaugat yung iyong pananampalataya. And ito'y nakapaloob dito yung tamang pagkaunawa sa mga essential doctrines. Kasi kung mali, yung essential doctrines or yung tinatawag nating core doctrines, pagdating sa gospel, wala po kang maligtas. Let me give you an example of a core doctrine. When you reject Christ's deity, let's say, hindi ka naniniwala na si Christ ay naging tao, or si Christ ay Diyos lang at hindi tao, or tao lang at hindi Diyos, and dinideny mo yung kanyang substitutionary atonement, hindi ka maliligtas. Kasi yun yung mga katotohanan na nakapaloob doon at doon mo dapat isandal yung pananampalataya mo. Manampalataya ka na si Kristo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, na buhay sa mundong ito ng perpekto at siya yung namatay para sa'yo, para sa kasalanan mo. At labas kay Kristo, wala nang kaligtasan. So, yun yung pang-apat na ingredient. Faith and repentance. Yung response. And last, but not the least, is syempre, yung promise and threat. May pangako at may banta. May pangako sa mga mananampalataya, may banta sa mga hindi mananampalataya. The gospel promises eternal life. John 3:16. Whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. To those who respond in repentance and faith. Malinaw yun, sabi dyan sa John 3:16. Very known verse. Pero, alam niyo po ba, may promise din. And promise in terms of threat sa mga hindi mananampalataya. Sabi ng John 3:36, sundan mo lang agad from 16 to 36. Kung binabasa mo yung buong chapter, sabi dyan, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. So, may pangako sa mga mananampalataya kay Jesus. Ano yun? Kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. At may pangako din naman, or may banta sa mga hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. Yung puot ng Diyos, ay sabi diyan, actually hindi nga dadating eh. Sabi diyan, remain. Nananatili. Nananahan sa iyo yung puot ng Diyos that anytime sa buhay mo, pwedeng ibagsak ng Panginoon yan sa iyo. So may promise, mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ni Christ, may pangako sa iyo ang Panginoon. May pangako sa atin ang Panginoon. And that is eternal life, forgiveness of sin, redemption, lahat ng mga pinangako ng Panginoon sa mga mananampalataya ay mangyayari. And sa lahat ng hindi mananampalataya sa Panginoon ay mayroong banta. At yan ay nakakatakot. Sabi ng Hebrews, it is fearful na mahulog sa kamay ng galit na Diyos. Kung ikaw, wala ka pang pananampalataya kay Jesus sa mga oras na ito, yun yung nag-aantay sa iyo. And mapalad ka dahil napakinggan mo ngayon na may pag-asa, na may pangako sa sinumang tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Kristo. So, ito yung 5 na ingredients ng Ebanghelyo. God, the offended one; man, the guilty sinner; Christ, the only mediator; repentance and faith, the proper response; and pang-5, promise and threat. Any question po sa atin sa umagang ito? Yes, Brother Eric? By the way, next Sunday, Lord willing, ay dako tayo sa pang-4 na marka. So, tingnan natin kung ano pa yung makikita natin doon. Yes, Brother Eric?
Nabanggit mo kanina na yung sinner's prayer at alcoholic, hindi lang para ng maligtas. But yung mga church ba na gumagawa nun, are they sinning? Basically, kung isipin mo, yes, they are sinning. Because that is unbiblical. Kung wala siya sa scripture at pinapractice mo siya in terms of giving assurance sa tao na maggagawa nun at maliligtas, hindi ba yun ay tinatawag nating false assurance and at the same time wrong presentation of the gospel because marami na daya niyan na sumunod ka lang sa panalangin pag after nun, ligtas ka na. Isipin mo yan, kung ganyan lang ang paraan ng kaligtasan, madaling magparami, madaling magsabi na maliligtas na sila. Marami nga akong kilala na kapag nagsasolve winning sila, nabibilang nila kung ilan yung tumatanggap. Magigulat ka, sasabihin nila 300 o kaya mga 70 souls got saved. Ganun. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi na kasi nga sumunod sa panalangin? Or di naman kaya, let me give you another practice na maraming churches ngayon na yun yung batayan nila para masabi ng tao na yan ay ligtas na. Pag pumunta sa altar, yun, may tinatawag na altar call na after ng preaching, itong pastor na ito, mananalangin, parang i-invite niya yung mga nakaupo dyan, tutugtugan ng, alam mo yung makabagbag damdamin na tugtog na talagang ikaw mismo, lalapit ka. Kasi syempre, natatangay ka ng emosyon mo. Pero, wala naman sa scripture na nagawa ng ganun ng mga apostles. Na sinabi nila na lumapit kayo dito sa altar at maghingi kayo lumuhod kayo dyan at kayo maliligtas. No. The basic presentation of the gospel is this, repent and believe. Kahit nasaan ka pa. Kahit saan upuan ka pa dyan. No. Let me clarify, no. Hindi ko sinasabi na yung mga ganung pagkakataon, actually may mga kilala ako na magpapatunay na dahil sa ganun, nakakilala sila sa Panginoon. But that is not natural na paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon is simply present the gospel, share to him or her na siya'y makasalanan at kailangan niya ng ebanghelyo without any methodologies na di naman binigay ng scripture. So, are they sinning? I believe yes, because they are giving false assurance sa mga tao na sumusunod doon. Actually, naranasan ko yan. Bago-bago pa ako, gulat ako, ba't naglalapitan yung mga tao? Umattend ako sa isang church, then after ng preaching, yun na nga, ginawa ng pastor. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ang gagawin ko, lalapit ba ako doon o mag-stay ako dito? Yung pastor nakatingin sa akin habang ini-invite ako sa harapan, hindi ako umalis. Nakatayo lang ako ganyan, nakatingin sa kanya. So, kumbaga, kung unaware ka doon, talagang di mo alam gagawin mo. So, from that point, ay tinanong ko, meron ba talaga sa Bible niyan? So, nag-seek ka pa rin ng truth. And I found out na wala siya sa scripture at hindi siya practice ng New Testament. I hope na nakatulong. Yes, Dylan Paul. Additional lang po, actually, hindi lang sin yung nakikita natin. Actually, hindi lang po sin yung nakikita natin, but it also imposes danger. Kasi once na kapag nag-evangelize ako doon sa may matagal na panahon nito, mga 6 years ago, yung mga alala, may isang babae ko ako nakausap at natanong ko siya, Christian ba siya? O hindi, sabi niya, Christian na daw siya. Pero kung paano siya naging Kristiyano, sabi niya, may kumausap daw sa kanya, tapos sinabi na sabayan sa panalangin, ginawa niya. Nung tinanong ko siya, paano ka naligtas doon? Wala siyang masabi sa akin, kundi babalik at babalik doon. So nakikita lang na hindi lang po kasalanan yung makikita natin sa mga practice na gano'n. Kundi din yung sinasabi ni Brother Ben, false assurance, na ini-impart sa isang tao. Yeah, tama po yun, no? Lagi nating tatanungin na dapat may ground yung sinasabi niya, bakit ka naligtas? And good to say, kung sasabihin niya na i-present niya yung ingredients of the gospel. Because na-open ko ang Diyos, kasalanan ako, si Christ yung mediator ko, and nagsisi ako at nanampalataya kay Yeso Cristo. So, kaya nga mahalaga na kaya mong at least, hindi man ganun kalalim yung pagkakapaliwanag mo, at least makita sa iyo na naiintindihan mo
talaga yung core or yung ingredients ng gospel in order for you to be assured na ikaw talaga ay mapupunta sa langit. So, any question pa po? Yes, Kuya Aaron. And maraming salamat po, brother. Siguro yung question ko po, siguro bigay siya dun sa isang common practice na siguro na-observe naman natin na hindi complete yung isang evangelism kung walang prayer of acceptance. Normally, isa sa observation ko din kasi yung mga preachers na gumagawa nun, they always cite Romans chapter 10 verse 9. And as a church, syempre, na kailangan maging gospel-saturated tayo. And one of the things that we can do is to guard the gospel. How will we refute that? Sa lamang pagkakaintindi. And of course, syempre, naniniwala tayo na kailangan expositional yung understanding natin dito sa Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ito si common verse na ginagamit sa ganung setting. So, how do we guard the gospel in this regard? Yeah, very good question. So, yan yung madalas talaga nila na ginagamit. Now, magpo-fall tayo dyan sa konteksto ni Apostle Paul sa Romans kung ano ba yung ibig niya sabihin na anyone confessed. Ito lang ba ay pagsabi na si Jesus ay Lord? Ikaw is madaling sabihin yun. Na even ang mga tao na pwede na lang sabihin, Panginoon si Jesus. And even ng mga Roman Catholics, sinasabi nila yan, ng mga tao na kilala natin na madaling sabihin na si Jesus is Lord. Now, the question is, ano ba yung pinupunto ni Paul nung sinabi niya na confess na si Jesus is Lord? So, diyan tayo magdidwell, but let me, I ask na, ayaw mo na check ko muna kung ano ba yung tinutukoy ni Pablo doon na ito lang ba ay pagsasabi o may malalim na implication yung sinasabi ni Pablo. So, I'm not aware pa doon sa lalim ng kanyang sinasabi and madalas ginagamit yon. But again, ito hindi lang, I believe, hindi lang ito pag-confess na sabihin mo lang na si Jesus ay Panginoon ay maliligtas ka na. Again, nandun pa rin yung ingredients of the gospel na bagamat alam mo na na-offend mo ang Diyos at ikaw ay makasalanan, pwede mong aminin yon at sasabihin mo si Jesus ay Panginoon na tagapagligtas. The question is, talaga bang nag-repent ka doon sa bagay na yon? Now, ginagamit ito ng maraming mga, kagaya nga na sinabi mo, ginagamit siya ng marami, pero may understanding is, marahil hindi nila talaga naiintindihan yung konteksto ng pagkagamit dito ni Apostle Paul. So, let's see kung bakit at kung ano yung reason ni Pablo na sinabi niya, if anyone confess that Jesus is Lord. Sige, Brother Eric, baka may dadagdag ka. Ano lang po, dun sa confession, siguro we can go back dun sa sinabi sa Matthew that everyone who confesses Lord will enter the kingdom of God. So, siguro magandang reference yan kung bakit hindi yung konteksto ng Romans is mag-confess lang or masabi lang. Kasi may account sa Matthew na mismo Panginoon sa Kristo ang nagsalita na not everyone who confesses Lord. I think that's Matthew chapter 7, verse 21. Yeah, dagdag ko din, no? So, ibig sabihin lang, masasabi natin na hindi siya valid na verse para i-justify yung pagpapasunod ng panalangin, di ba? Yun naman yung pinupunto mo na may mga gumagamit nun para sabihin nila, sumunod ka sa akin, i-confess mo lang si Jesus na ganito, ganyan. So, hindi siya valid na verse na gamitin dahil nga may konteksto yung verse na yun, and I believe hindi yun yung tamang application. And that's one lang din bro. Sa Romans, hindi ko rin talaga alam yung context. But yung ibang ginagamit pa nilang verse to proclaim yung mga ganong deception is yung John 1:12. Sabi ko John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. But kung itutuloy natin yung John 1:12, sa John 1:13, sinabi naman dito, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So, in terms of context, siguro napakaganda intindihan natin kung ano sinabi sa Romans chapter 10. And just to add some insight lang sa lesson natin today, bro, sa presentation ng hypostatic union of Christ, napaka-important din na
maging safe talaga tayo sa mga term na ginagamit natin. Just to add na naman, wala naman akong di ko sinasabi ng mali yung terms na pag-describe na fully God, si Christ, and fully man. But pag titignan natin, parang may isang doubt pa rin na siguro may pagka-Diyos siya, may pag sinabing fully man o fully man. Narinig ko lang rin ito kay Artis Pro kung paano natin mas maganda i-represent si Christ na totoong Diyos o totoong tao. Kasi niya, truly God and truly man. Napakagandang presentation o hypostatic union of Christ. Na totoo siyang Diyos at totoo din siyang tao. Kasi in terms of percentage, mayroon pang some hidden o performance. Hindi siguro some 0.5, point something. So, mas maganda daw para pagsasabihin natin kung paano i-represent si Christ is truly man and truly God. Mas maganda daw. Yeah. Ano naman sa second? Yeah, thank you, Brother Clark. No? So, ano din, tama naman parehas yun. Nagiging dogmatic lang tayo minsan sa mga terminologies, pero I believe parehas tama yun since ang gumamit din naman nun ay si John MacArthur na fully God and fully man, and R.C. Sproul, and John MacArthur is very good friends. So, Sa family na magkaibigan naman tayo, kaya okay lang. Sige, kuya, tigil po. Hindi ko galing sa akin ito. Concerning doon sa question. Galing doon sa picture na napakinggan ko a long time ago din. Kanina in-internalize ko yung sinabi na kayo, yun na internalize ko siya. Concerning sa confession, noong una panahon kasi, yung sinabi ng konteksto ng Romans, noong una panahon kasi, ay mga kaibigan, ibig si Julius Caesar, pwede maging Diyos. Yung mga tao, hindi yung Diyos nila yun kung sino-sino man, especially sa context ng Romans. Okay, yung kultura nila. So they just need to confess it. So sabi niya, yung word na confess dito has something to do with the faith. Na pag pinag-confess mo yung isang tao, isang Diyos-Diyosan na siya yung Diyos, siya yung Lord, ibig sabihin, nasasambit ka sa Kanya. Kaya ito si Apostle Paul when he said na whosoever confess that Jesus is Lord, ibig sabihin, it has something to do with faith na yung tao to, nagsasambit siya doon sa kay Kristo, hindi sa sino man. Kasi unang panahon niya, sabi ko kanina, na pwede mong sabihin na Diyos ko si Cesar, Diyos ko ito. You just need to confess it. Okay. So, yun lang yung sinabi niya, na naalala ko. So, thank you po. No? So, in other words, Kuya Aaron, ang sagot dun sa tanong mo is, yun nga, invalid siya to use sa ganong practice since nga may tamang konteksto yung verse na yun. So, gina-justify talaga nila na ano, hindi, basta sabihin lang niya, sumunod lang siya sa panalangin at i-confess niya si Jesus na kanyang Lord, okay na yun. Ligtas na siya nun. So, hindi ganon yung paraan ng pagsasabi ng gospel. Any question pa po? Yes, di ko. Kaya, Yung second question ni Dr. Ivan, how do we get with it? Or let's say, lagay ko naman sa isang scenario, ano bang mas tamang gawin? If ever yung sinabi ni Brother Jan po na makamita ng isang tao, na ganoon yung kanyang pinaniwalaan, sino ba ang muna natin dapat kausapin? Yung tao ba na yun ang dapat natin correct? Or do we need to talk to sa tao na nagturo yung kanyang So what is the first thing or first step na pwede natin gawin in that situation? well, I believe, thank you po sa question. No? I believe case-to-case basis siya. Depende kung sino yung makaharap mo. So kung ang makaharap mo sa pag-share mo ng gospel ay yung nasharean mo, so pwede mo nang i-explain yun sa kanya na hindi yun yung tamang way at wala siya sa scripture. Pero hindi ko pwede maging cause ng confusion sa kanya. Well, hindi natin sabi ka ng teacher. Well, yun talaga, mako-confuse talaga siya and masaya tayo na ma-confuse siya going to truth. So kung hindi natin siya babagabagin dun sa kanyang pananampalataya, well, it will lead him or her sa condemnation. So kailangan natin talagang, ayun nga yung sinabi ko sa atin, di ba, na pagdating sa pag-eebanghelyo, labanan siya. Kasi may pinipresent ka na katotohanan na absolute sa'yo at may kinakapitan naman na katotohanan yung tao na yun na tingin niya yun yung tama. So kailangan mo siyang banggain, kailangan mo siyang i-correct, and I believe talaga mako-confuse siya doon. And
and we rely naman sa power ng Holy Spirit, na ang Holy Spirit pa rin yung magpapaintindi sa kanya nung truth na yon. So kung dumating man yung puntong yon, walang problema na kausapin natin yung mga nag-deceive ng ganung practices. And kung makakausap natin yung nagturo sa kanya, much better, nasa maayos na paraan. Kasi alam naman natin na mahirap talagang mawin yung mga tao na na-immerse na sa ganun at the same time tinuturo na nila yung mga ganung katotohanan. So kailangan na nila ng malalim na pag-uusap, ng seryosong pag-uusap in terms of theological truth. So yun tingin ko, yung pwede nating gawin doon. So when it comes sa confusion, talagang kailangan mo-confuse. Kahit naman tayo na hindi deceive nun, mako-confuse ka talaga. Nakala mo ligtas ka na, yun pala. Hindi pa pala. Yes, Digon Paul. Kung wala na po tayo oras, kahit na lang po sa dulo po natin. Gusto din po sa pagiging fully man, fully God in Jesus Christ. Kailan po ba ito nangyari yung pagiging fully man in Christ? Before siya mag-incarnate or after siya mag-incarnate? Kung after siya mag-incarnate, paano natin ito makikita na hindi lang ito sa paniniwalaan natin na God is not changing, hindi siya nababago, hindi siya nadagdagan, at hindi siya nababawasan. Yeah, sige. Thank you po sa question. No? So, pahapiyaw lang. Darating eh. So, next week na natin sagutin yan. Aralin muna natin. So, next week, tingnan natin kung ano po yung mga sagot natin dyan. So, thank you po sa pakikinig. So, looking forward next week, Lord willing, ay tutuloy natin yung ating pag-aaral. So, let's come to the Lord in prayer. Ilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Dami namin pong natutunan mula sa inyong mga salita, especially yung ganda ng gospel, presentation. We thank you, Lord, na patuloy mo kami ini-immerse sa ganitong mga katotohanan. We long, Lord, we pray, Lord, na mas mag-grow pa sa gospel at mas maging kawangis pa kami ni Christ. And mas maintindihan pa namin yung richness ni Christ, yung pagiging dakila ni Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. And may you challenge ang sinuman na nasa kalagitnaan namin na wala pang totoong relasyon kay Kristo, anumang estado ng kanyang buhay, abutin niyo po siya, Panginoon, and may you help him or her na maintindihan niya na apart from Christ, there is no salvation. And nawa ay magsisi at manampalataya siya na naayon sa iyong kalooban. At wala kami ibang hangat at wala nawa kami ibang naitaas kung hindi ko po lamang. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.